Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm Giselle and I'm OFW here in Taiwan. So for today's video, pag-uusapan natin yung tungkol sa aking trabaho. So nag-apply ako sa Pinas and dumating ako dito sa Taiwan. Sa pagkakaalam ko, my work description is caretaker. So bali yun din yung nakalagay sa aking pinirmahang kontrata. Nung una, hindi ko talaga alam kung ano yung magiging work ko dito sa Taiwan. Kasi first timer, no experience. So, I'm not sure. Pero nung in-interview kasi ako sa Pinas, ayun, more in bahay na ako, marunong ako magluto. Syempre, yun, maglilinis ka, ganun. So, expected ko na it's like a domestic helper. Ganon. Pero, before kasi ayoko talaga mag-domestic helper. Kasi nga, yung mga nababalitaan ko sa Middle East, yun, natatakot ako. Kaya ayoko talaga. Pero yun, niyaya ko ng friend ko and sinabi niya na iba daw yung magiging work dito sa Taiwan. Kasi nga, caretaker, mag-aalaga ka daw ng matanda. Pero sabi ko, di ba, pag caretaker, it's like bahay. So, more on pag-aalaga ng bahay. Sabi ko nga, parang feeling ko, iba lang yung tawag kasi ibang lugar, ganun. Pero same pa rin siya na, ganun nga, maglilinis ka ng bahay. Pero hindi daw, may alaga ka daw na elderly, ganun. Ganun yung sinasabi nung friend ko. Pero di ba, ang alam nga natin kapag mag-aalaga ka ng matanda is caregiver. So, ayun. And then, natawa pa ako, naalala ko. Sabi, magbabalat ka lang daw ng prutas dito sa Taiwan. And then, ayun, tapos titingnan mo yung alaga mo, magbabantay ka lang. Ganun lang kasimple. So, sabi ko, kung ganun lang, napakagaan ng trabaho, sabi ko. Tapos, kikita ka na ng dolyar na hindi mo naman kayang kitain sa isang buwan sa Pilipinas. Kaya sabi ko, try ko nga. So, ayun. Ayun nga, and awa naman ng Diyos, nakapunta nga ako dito. Pero, bago ka makarating, ayun, marami ka ring pagdadaan. Hindi naman ganun kahirap. Basta, kompleto ka agad sa requirements. Kaso, yun din, ang kailangan, may budget ka. Kasi may placement fee pag pumunta ka dito sa Taiwan. But anyway, ayun na nga. So, dumating ako dito na ganun. Tapos, yung pinirmahan kong kontrata, hindi ko masyadong, sa totoo lang, hindi ko siya masyadong binasa. Yung mga gusto ko lang alamin, ganun. So, ang inalam ko lang dun, yung day off. So, ang nakalagay dun is weekly, ganun. And then, bago pala yun, nung in-interview ako, tinanong kasi ako kung okay lang sa akin ng walang day off. Hindi ko naman ini-expect na ibig sabihin nun, na buong taon na wala kang day off. So, akala ko lang, ibig niya sabihin, kung may pagkakataon ba, pwede kang hindi mag-day off. Parang ganun. So, dahil ganun na yung nangyari at pumirma na rin ako, so wala na akong nagawa. So, nagtrabaho ako dito na parang katulad ng isang domestic helper. Yung first time ako kasi first time ka, alam mo pag first time ka, ang hirap magreklamo. Ang hirap magtanong. Tsaka, alam mo yung iba yung language nila. Hindi tulad kasi sa Middle East, nag-i-English yung di ba? Mga amo mo. Dito, hindi lahat ng amo is marunong mag-English. Lalo na yung alaga mo, mag-aalaga ka ng matanda. So, expected mo nang hindi siya marunong mag-English. So, dumating ako dito na wala akong kabaon-baon. English lang. And, ayun, okay naman dahil kahit papano yung kasama ko, yung amo ko, medyo konting-konti, pero pwede naman. And then, yung lolo na isa, marunong din kahit papaano. Pero, ang hirap, pag first timer ka, tapos wala ka talagang kaalam. Ang hirap. Bukod doon, kasi dalawa ang language na madalas dito sa Taiwan. Yung Mandarin, yun yung parang pinaka-basic nila. Basic language. Tapos yung Hokkien na tinatawag, yun naman yung Taiwan language.
na ginagamit ng karamihan ng matatanda. And 'pag nasa part ka kasi ng South, ako kasi nasa Tainan, so South na siya, mostly ang salita gano'n, mga Taigi, mga, Hokkien, Taiwan language. Kaya ang hirap, 'di ba, binigyan ka ng, parang binigyan kasi kami ng leaflet nun, eh, ng agent mo na yung mga salita. Pero 'pag hindi mo rin kasi siya maririnig, ang hirap din kasing ano, pag-aralan, ang hirap kabisaduhin kasi iba yung nakasulat dun sa sinasabi na talaga. So ayun, ayun medyo nahirapan ako. Tapos alam niyo ba yung first time ako dito, dumating talaga sa time na umiiyak ako. Hindi ako umiiyak dahil naho-homesick ako, hindi. Hindi ako dun naiyak. Naiyak ako kasi hindi kami magkaintindihan ng alaga ko. Hindi ko maibigay yung gusto niya, gano'n. Or feeling ko hindi niya ako gusto, yung tipong gano'n, na lahat na lang yung sinabi niya ginawa ko na, pero hindi ko pa din makuha yung gusto niya, gano'n. Gano'n ako, gano'n kahirap kaya madalas madalas akong umiiyak kasi medyo ano, madali akong masyado akong maramdamin, napakasimpleng bagay na sinabi, dinaramdam ko, gano'n. Kaya talagang, umiiyak talaga ako sa kanya. Kaya yun, nag-try akong, mag-aral ng salita nila. Ang mahirap lang kasi, Taigi nga Hokkien before, ang hirap hanapin sa YouTube, hindi ko ma-search, wala akong makita. So, hindi ko alam kung paano ako matututo. Minsan nagtatanong ako sa mga nakilala ko dito na marunong na, gano'n. O most natuto ko, feeling ko do'n sa TV kasi yung alaga ko mahilig manood ng TV. Tapos yun, siyempre 'pag parati mong naririnig yung mga words, medyo magiging familiar ka, and then meron akong copy nung binigay sa'kin ng agent ko. Ayun, tinitingnan-tingnan ko lang hanggang sa, ganito pala yun, ganyan. So ayun, hanggang habang tumatagal, yung mga basic, yun, natututunan ko naman na kahit papaano naging okey na ako dun sa matanda, dun sa alaga ko. Kaso dahil nga first time ka, tapos alam mo ba, yung first na amo ko na napuntahan ko is ang laki ng bahay. Hindi ko matandaan kung fourth floor or fifth floor yung bahay. Fifth ata. Buo yun, lahat yun, pinapalinis sa akin. Daily, meron kang routine. Kunyari, Monday, first floor, second floor, ganun. May ganun siyang ano. Tapos, maglalaba ka pa ng ano, ng mga bedsheet nila, ganun. Lahat yun, trabaho mo. Tapos yung luto, hindi naman na magluluto yung lahat ng kasama sa bahay. Mostly, kami lang nung alaga ko yung paglulutuan ko. Pero may time din na pagkakain sila, syempre isasama mo, ganun. Pero hindi yun eh. Hindi siya ganun kahirap. Ang mahirap is yung, ayun nga, nakakapagod yung maglilinis ka ng buong bahay. Pero, ano naman, may pahinga pa rin, nakakapagpahinga pa rin ako. Kaya okay lang. At saka ang maganda doon, mabait naman yung mga naging amo ko, pati yung alaga ko. Kaya yun, ano, naging okay din naman para sa akin. So, ang first alaga ko is malakas. Hindi siya totally malakas. So, dumating ako, meron siya, na ano siya, atake sa puso. Pero medyo parang ganun, stable na yung condition niya. Pero nung dumating ako, nakaka-tear siya, gano'n. Tapos, medyo mahirap siyang maglakad, pero nakakalakad naman. Tapos ayun, may tungkod, ta's paliliguan mo, ayun, lahat nung na ano sa kanya, gagawin mo siya. Tututbrushan mo, lalamusan mo. Pero yung first alaga ko kasi is medyo ano, maano sa mukha. So, gusto niya 'pag aalis kami laging nag-makeup, gano'n, lalagyan ko siya ng makeup, gano'n. Pero okey lang din naman. And then, yun, lagi kami nagpupunta sa, saan 'to, sa hospital. Kasi meron siyang mga check-up. Kasi nga ayun, dahil ano, ta's ano din siya, yung therapy. Yun ang maganda dito. Para yung ano niya nga, katawan niya medyo lumakas. Tsaka yung matatanda dito, kapag ano na, yeah, medyo matanda na.
Puwede kahit wala silang sakit, puwede silang mag-request na gusto nilang magpa-therapy. Yung ang therapy kasi yung ginagawa nila madalas yung parang exercise, gano'n. Tutulungan yung matataas, kasi 'di ba matanda na. So gano'n yung ginagawa nila. Yung mga gawain dito is, medyo para sa'kin, ano na siya, kaya ko naman kung sa kaya, pero nung binasa ko yung, yung nakalagay sa kontrata is dapat is most on the, ah, alaga mo lang. Kumbaga, papaliguan mo siya, 'di ba, kasama yun. Magluluto ka sa inyong dalawa lang. Maglalaba ka, yung damit niya lang tsaka damit mo. Tapos maglilinis ka, hindi buong bahay. Yung ano lang, nagagalawan lang ng alaga mo. Kunyari yung living room, doon ka na kumakain, 'di ba? Ay dining dining table, gano'n. Tapos yung kwarto mo, gano'n. So yun yung dapat, hindi yung buong bahay. Pero yun nga, dahil mahirap din magreklamo and mabait naman sila. So, ayun, gano'n yung nangyari. Tapos dito kasi sa Taiwan, meron silang mga ano, yung tinatawag na paypay. Meron yung mga ano, hindi ko alam kung paano ko siya ipaliwanag. Basta, parang nagpe-pray sila, gano'n, sa ano nila. Tapos mag-aalay ng pagkain. So, may mga times na magluluto ka, parang ihahain mo siya do'n sa ano, sa altar nila. Tapos magpapaypay sila, maglalagay sila ng insenso, tapos yun, magdadasal sila saglit. Gano'n, may gano'n silang ano dito. Eh, 'pag magpapaypay pa, magluluto ka, tutulungan naman ako nung amo kong babae. Kaso yun, magpe-prepare ka, gigising ka ng mas maaga, tapos yung paypayan nasa 5th floor, from 2nd floor to 5th floor, ihahagdan mo yun isa-isa nakaplato. Dun, dun ako napapagod palalo kasi 'di ba akyat panaog ka, hindi mo naman puwedeng dalhin ng napakarami, may tray ka pero ilan lang ang mailalagay mo dun. Kasi siyempre nakakatakot baka malaglag mo, mabasag. Kaya yun, gano'n. Tapos yun yung meron silang mga papel dito, papel ng basta sinusunog yung mga papel na yun, eh. Tapos parang kasama yun sa pagpapaypay nila, sa pagwo-worship nila, gano'n. Eh, yung amo ko, sa'kin na pinapagawa, sinusunog ko yun isa-isa. Yung ano, mausok, oo, gano'n. Tapos kailangan sa labas, 'di ba? Ang init ng araw, tirik na tirik, tama sa'yo. Ay, grabe. Gano'n dito. Tapos alam niyo ba guys, na-experience ko din dito yung, bago ako dito, nakakahawak lang ako, hindi naman sa nakakahawak, pero 'di ba first time mo, so wala kang pera. Ako no'n, wala akong pera. So, aasa ka lang sa internet ng amo mo. So, meron silang internet pero binibigay lang sa'kin yung wifi tuwing, Sunday. So, once a week lang nila ako pinahahawak and 1 hour lang. Grabe, 'di ba? Oo, gano'n. So, 1 hour lang. So, pinagtiyagaan ko 'yun. Pero ano, nakahanap kasi ako sa ano, sa YouTube nung parang free wifi dati, ngayon wala na 'yun. Yun, kaya kahit papaano nakakahawak ako ng ano, ng cellphone, nakakapag-Facebook ako, gano'n. Pero yung kakausapin ko yung family ko once a week lang talaga. Tapos hanggang sa kasi may mga CCTV hindi ko alam yung iba, hindi ko nakikita. And then nalaman nung amo ko na lagi akong nagse-cellphone. So yun, nagagalit siya. Ang ginawa naman nung agent ko, kinausap yung broker ko at pinadagdagan na lang yung ano, yung oras. So bali, hindi ko na maalala kung ginawang Saturday, Sunday or 2 oras sa isang ano, basta gano'n. Gano'n yung naging ano namin. And then, alam niyo ba, yung first employer ko, yung first alaga ko, tumagal ako sa kanya ng 9 years. Pero sa 9 years ko na yun, naging 3 yung amo ko. Kasi parang hindi naman every contract. Kasi dahil 3 yung anak niya, gano'n yung nangyari. So, ito yung una, yung sa lalaki.
And then dahil, lilipat sila ng bahay, ang nangyari, habang pinapagawa yung bagong bahay, nag-transfer naman kami dun sa isa niyang anak. Ayun. So yun, ikukuwento ko naman kung anong, experience ko dun sa amo ko na yun by next vlog na ulit kasi medyo mahaba na 'to. So, kung may mga tanong kayo, suggestion o gustong i-comment, comment down lang and sasagutin natin sa next vlog. So, thank you for watching everyone. Bye-bye!